Madaydayaw ti Apo kakabsat. Salamat sa Diyos. At padayawan tayo tinaimbag Apo tayo kakabsat. Hallelujah. Alam niyo ba yung kantang tunay, tunay, alam kong tunay. Ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Praise God. Ang pagpapala ng Diyos ay tunay. Praise God. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang pagpapala ng Diyos ay tunay. Salamat sa Panginoon. Praise God. Hindi lang pera, mga kapatid. Maraming bagay ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Meron bang pinagpala ng Panginoon? Hallelujah. Maliban sa akin, meron bang pinagpala ng Panginoon, mga kapatid? Purihin natin ang mapagpalang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Huwag kang malungkot. Kung wala pa, purihin mo siya. Paparating na para sa iyo. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ka, Panginoon. Magsasaya kami sa iyong harapan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Isus. Purihin ka. Purihin ka. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Sige, patuloy nating sambahin ang Panginoon. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. May ginawa ko sa iyo ang Panginoon, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. May gagawin pa ang Panginoon. Praise God. Madaydayo ti Apo, madaydayo ti Apo. Madaydayo ti Apo. Purihin ang Panginoong Diyos magpakailan-kailan paman. Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay hindi nagbabago, mga kapatid. Ano kaya pag ang Diyos ay katulad natin, no? No? Pabago-bago ng isip. Matampuhin. Pag hindi makita yung gusto, ayaw, magagalitin. Mabuti na lang, sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi kagaya ng mga tao, mga kapatid. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos. So, welcome natin si Sister Rubilyn Garcia. No? Nung Friday, kasama natin siya. Purihin ang Panginoon at salamat sa Panginoong Diyos. Yung mga group, mga kapatid, mga grupo ninyo, paki-follow up, mga kapatid. At ang huling Sunday ay ito ay pagkakataon na tulungan natin ang lahat ng tao na sila po ay makamtan ng kaligtasan. Okay? Kaya hindi tayo dumadalo dito para sa sarili lang natin. Hindi pwede yun na makasarili dito, mga kapatid. Madamot, walang madamot at makasarili dito. Lahat ng tinanggap natin sa Diyos ay ibabahagi natin sa iba, mga kapatid. Yung kapatawaran, yung kaligtasan, ang Panginoon na tinanggap natin, mga kapatid, ang salita niya, ibahagi natin yan sa iba, mga kapatid. At kung may ginawang Diyos sa atin, ipatotoo natin, mga kapatid. Amen. Dahil habang pinapatotoo mo ang kabutihan ng Diyos, marami pang gagawin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Kaya yan ay ating kagalakan bilang mga anak ng Diyos. Ipagmalaki natin ang butihing Ama natin, mga kapatid, na siyang gagawa sa ating buhay. So we welcome you, pagpalain ka ng Panginoon, at ang Diyos ay sumaating lahat, mga kapatid. Good to see you all.
ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumating lahat, mga kapatid. Ngayong araw ay huling Sunday ng buwan ng Abril. At ngayong araw na ito ay pinapaalala ko ang ating mga gawain, mga kapatid. Sa May 1, tayo po ay dumalo doon, mga kapatid. Dahil buhay natin ang paglilingkod sa Diyos. Yan, kaya yan ang ating tibok ng puso, mga kapatid, ang maglingkod sa Panginoon. Magpaganis sa Kanyang puri, makapangyarihang pangalan. Kaya patuloy tayong maghanda, mga kapatid. Patuloy tayong maging excited. Lalong-lalo na kung marami tayong inaasahan na gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. So, in Book of John, chapter 3, ay dito natin babasahin ang pag-aaralan nating salita ng Panginoon. Sa aklat ni Juan, John chapter 3, verse 1 to 7. Amen. So nakokonsensya na yung mga grupo ninyo, no? Kasi ang teksto natin ay John chapter 3. Tapos, yung iba walang bisita na dala. Kaya ipatutuwa natin ang Panginoon, mga kapatid. Mabuti pa si Inang, dala niya si pamangkin mo ba siya? Pamangkin o apo? Pamangkin na. Pamangkin na, no? Pamangkin. Naday-dayot niya po. Yan, tayo panandalihan, mga kapatid. Upo na lang tayo pagkatapos magbasa. Praise God. Ganito ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon ngayong April 26, 2026. In the book of John, chapter 3, beginning in verse 1. There was a man of a Pharisee. Pag sinabing Pariseo, ito ay mga taong relihiyoso na sumusunod sa batas ng Panginoon, lalong-lalo na patungkol sa pamumuhay nila sa lumang tipan, Old Testament, lifestyle and Old Testament laws. There was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. So hindi lamang siya Hudyo na mahal ng Panginoon, hindi lamang siya Pariseo na may kinabibilangang pananampalataya at relihiyon, mga kapatid. Siya din ay namumuno. Okay? Siya ay may relihiyon, siya ay namumuno sa mga naglilingkod sa Panginoon. Ngunit, mga kapatid, salamat na lang sa kanyang puso na bukas dahil naririnig niya marahil at nababalitaan itong Panginoong Hesukristo na ito. Kailangan nating ipamalita ang tungkol sa Panginoong Hesus dahil may mga Nicodemo sa labas na may pananampalataya, may relihiyon, na may pagnanasa sa Panginoong Diyos. Kaya, para siyang pari, mga kapatid. This man came to Jesus by night. Dumating siya sa Panginoon, pumunta ng gabi, and said unto him, Rabbi, sabi niya, Guru, we know that you are a teacher come from God. Tingnan ninyo, meron siyang sariling relihiyon, pananampalataya, at siya'y namumuno. Ngunit sa kanyang obserbasyon at nababalitaan sa Panginoon, sabi niya kay Jesus, ikaw ay guro na nagmumula sa Diyos. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Amen. Dapat ay malaman ng mga tao
Hallelujah. Itong pinaka-iinteresan ni Nicodemo na ating Panginoon maging sa panahon natin ngayon. And then in verse 3, Jesus answered and said to him, most assuredly. Sa ibang translation sabi niya, verily, verily. Sabi niya. Pero dito sa New King James Version sabi niya, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao'y panganak ulit, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Okay? Kaya kung ikaw ay nakaranas ng kapanganakang muli, meron tayong pagkakataon na makita ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. And then Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Nung narinig niya yung salitang kapanganakan, sabi niya, paano ako ipapanganak ulit? Sabi niya, paano ako ipanganak ulit? Matanda na ako eh. Paano ulit ipanganak ang taong matanda? Sabi niya, can he enter a second time to his mother's womb and be born? Papasok ba siya ulit sa sinapupunan ng nanay niya at iiiri at iluluwal sa ikalawang pagkakataon? Yun ang unawa natin, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos na nagbibigay siya ng kaunawaan labas sa ating sariling pangunawa. And then Jesus answered, most assuredly, verily, verily, sabi niya, I say unto you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kung ang tao ay hindi papanganak sa tubig at sa Espiritu, sabi ni Jesus na hari, ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi niya kay Nicodemo, that which is born of the flesh is flesh. Ang pinanganak sa laman ay sa laman na. Yun nga ay sa laman. And that which is born of the Spirit is Spirit. Magkaiba, mga kapatid. Amen. Nalulungkot ako dahil may mga paniniwala na hindi mo na daw kakakailangan ipanganak sa tubig dahil nung ikaw daw ay nasa tiyan, lumabas ka, mayroon na daw kasamang tubig. Yun ang sabi nila, mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, iba yung kapanganakan sa laman, iba yung kapanganakan sa tubig at sa Espiritu. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, sa huling talata nating babasahin, do not marvel, sabi niya, that I said to you. Doon sa may relihiyon na tao, doon sa namumumo, sa mga mananampalataya, kay Jehovah God, at isang lahing Hudyo, ang sabi ng Panginoon, you must be born again. Sabi ng Panginoon sa Tagalog, mga kapatid, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kinakailangan lang kayo'y ipanganak muli. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos sa kanyang mga salita na ating nabasa. Tayong lahat ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Hilingin natin, mga kapatid, at ating idalangin kasama ng inyong lingkod ang kaunawaan at karunungan. Hallelujah. Dahil ang ministeryo ng pastor, sabi ng Panginoon, is to give knowledge and understanding. So we will ask God for knowledge and understanding, mga kapatid, na bawat makikinig ng salita ng Panginoon ay makaunawa, mga kapatid, at maging mananampalataya sa nag-iisang Diyos. Let us pray. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Tinataas ka namin, dakilang Ama, maluwalhati ka, magpakailan pa man. Ikaw, si Jesucristo na aming Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoong Diyos, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, ikaw ay itataas namin sa aming mga buhay. Sapagkat, Panginoon, ikaw ay mabuti noon pa man,
At ang kabutihan mo ay mamamalagi hindi lamang ngayon, magpakailan-kailan pa man, dakilang Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa paglilikha mo sa amin at pagbibigay ng buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa tulong na ginagawa mo sa iyong biyaya at pag-ibig upang kami ay tumanggap, Panginoong Diyos, ng kaligtasan. Maraming salamat sa salita mo at sa Espiritu mo, Panginoon, na magbibigay ng karunungan at kaalaman, Panginoong Diyos, upang masunod namin, Panginoon, ang dakilang kalooban mo at manahan kami, Panginoong Diyos, hallelujah, sa kaligtasan, sa kalooban mo. Bindisyonan mong bawat buhay, pagpalain mong bawat puso, Panginoon, at samahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita, sapagkat wala kaming magagawa sa aming mga sarili, Panginoon. Ngunit sa tulong mo, O Diyos, sa kapangyarihan ng iyong tinig, Panginoon, kami magiging mananampalataya, Panginoon. Kami mapagpala, kami mababago, Panginoon. And we will never be the same, O God, by your power, Lord. Bindisyonan mo, Panginoon, ang bawat makikinig at makakarinig ng tinig na ito, Panginoon, maging pagpapala ang salita mo sa buhay ng bawat isa. Lord God, pagpalain mo ang iyong mga anak, pagpalain mo ang pagkakatipo na ito, malwalhati ka sa aming buhay, ganun din sa mga kapatid namin hindi nakarating. Ingatan mo sila upang makasama namin sila sa susunod na gawain. Purihin ka at sambahin, Panginoon. Luwalhatiin ang dakilang pangalan mo, Lord. We claim the victory, Lord, in your name, Lord Jesus Christ, as we give you all the glory and praise, now and forever and ever. We ask all these things in your name. In Jesus' name. Sabihin natin lahat, in Jesus' name. Isigaw natin, in Jesus' name. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus, now unto the King, eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon nating pag-aaralan ngayong April 26, 2026 ay mayroong pamagat na nagsasabing experiencing hope on rebirth. Okay? Magkaroon nawa tayo, mga kapatid, ditong napakagandang eksperyensya. Okay? Na tayo'y pinanganak na ng panibagong kapanganakan. Sapagkat ang panibagong kapanganakan ay nagbibigay ng pag-asa. Sabihin mo sa katabi mo, let us experience hope from God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. God bless you, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Mabalingking ang tugawin. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan tayo ti Diyos, kakabsat, madaydayaw niya po. Madaydayaw niya po. So, experiencing hope on rebirth. Okay? Paki-Ilocano man? Ha? Ha? Pamapang kayo dyan, Ilocos kakabsat, makasursuro kayo ng Ilocano dyan. Nag-experience siya. Tinamnama. Iti pakayanak, iti mabaliwan. Mabalinan, mga kapatid? Okay, life is full of experiences. Ang buhay ay punong-puno ng eksperyensya, mga kapatid. Karanasan.
Kapag ikaw ay nagkaroon ng buhay, sinisigurado ko sa iyo, meron kang nakaraan. Meron kang experience, mga kapatid. Amen. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon sa araw na ito. Hallelujah to God. Na muli nating maalala ang mga experience sa buhay natin. Because there are experiences, marami, that if we have the ability to go back and make things right, kung pwede lang mabigyan tayo ng kapangyarihan ngayon na babalik mula kahapon hanggang nung bata tayo, mga kapatid, upang ayusin yung hindi magandang nangyari sa buhay natin. Mga maling pangyayari, mga masamang pangyayari, upang maiwasan ang mga bagay na yon at hindi na masubukan, upang maging maayos ang buhay natin, mga kapatid. Lahat tayong mga tao ay excited dito, mga kapatid. Amen. Ang daming mga karanasan na hindi natin gusto. Mamimisa ni Manang Josie DJ, sakit na. Aanan, dapat puro tayo ng pasasalamat, mga kapatid. Amen. Ayaw natin. Pag naaalala natin yung mga sakit, mga problema, mga karanasan natin na napahiya tayo, mga kapatid, kung maaari lang, kung pwede lang balikan. Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kung pwede lang sana. Diyan na lang sa likod yan. Diyan na lang yan. Kung pwede lang. Ayan, mga kapatid. Maliban na lang sa mga feeling perfecto, kasi alam nila, lahat ng gawa nila tama eh. Pero sa mga taong nauunawaan nila kung sino sila sa pagiging tao, mga kapatid, kasama na ako dyan, marami akong gustong ayusin sa aking nakaraan. Amen. Sinong gusto dito, mga kapatid, ng ganon? Kung pwedeng bigyan ng pagkakataon. Taas yung kamay, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Si Brother Joseph, di niya kailangan yata eh. Sana nagligaw ako noon kung nanaday tayo. Elementary pa lang dapat ako, nagligaw na ako. Marami tayo niyan, mga kapatid. Kaya nga kailangan natin ang Diyos dahil ang totoo, mga kapatid, minsan mas marami pang masasamang experience natin kaysa sa mabubuti. Ngunit yan ang gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid, huwag kang malungkot dahil kagalakan ng Panginoon, hallelujah, na ang ating mga masamang nangyari sa buhay natin ay darating siya upang maayos ang ating mga buhay, mga kapatid, at mabuhay tayo may pag-asa. Salamat sa Diyos. Hallelujah! Pasalamatan natin ang Panginoon dahil yan ang gustong-gusto niyang gawin. Hallelujah! Praise the name of the Lord, mga kapatid. So bakit ang tanong, bakit ang tao ay maraming mga masasamang karanasan, mga kapatid? O nga no, bakit nga naman marami tayong mga bad experiences? Mga mali, mga failure, mga napapahiya tayo at maging ang mga kasalanan, lalo tigit, mga kapatid. Bakit nangyayari ito? Ang sabi ng Biblia sa Job, in the book of Job, chapter 14, verse 1. Ganda ito, inusikakot, mga kapatid, interesado na maamuan no siya sino ka. Sabi ko, pakinggan mo ito kung gusto mong malaman kung sino ka. Sabi ng salita ng Panginoon,
Man who is born of a woman is of few days and full of trouble. Ang tao daw na pinanganak ng babae. Sino ditong kabuti, mga kapatid, na sumulpot na lang? Dahil iluloko dati mga ubing ako kabsat da no medyo loko sikat at pinidot da kalang di jay takitinwang sinrimwar ka jay mangangag ko day jay di ubingak, mga kapatid, nga maangasyak ti binaganda angasyak mangmangag ko day jay ikaw pinulot ka lang namin ang sabi ng Biblia ti Ilocano, ti tao mayanak iti babae ababa dagiti aldaw na ken napno ti riribo. Sino dito iti anak iti babae, mga kapatid? Sinong pinanganak dito ng babae? Taas ang kamay, mga kapatid. Ikaw ba'y pinanganak ng babae? Ni GB, damdamagan na ni tatang na. Rimurak tatang po na. Sino lahat lumabas sinapupunan ng nanay niya, mga kapatid? Either CS yan. Either CS o normal. Patingin. Dahil ni GB, namo, dinarwaran na, Sister Jonalyn. Dahil ito isa tipinidot, jitakit ito. Wala ni tatang na. Kita na ni tatang na. Lahat tayo, si Eva lang, mga kapatid, at si Adan ang hindi pinanganak sa sinapupunan ng babae. The rest of us all na taong nabubuhay ay pinanganak at nakakalungkot. Hindi talaga mahaba ang buhay ng tao, paalala lang, at ang buhay na ito ay punong-puno, mga kapatid, ng kaguluhan. Kaya sasabihin ko sa bawat nilalang, kulang ang buhay mo. Dahil ang totoo, ang buhay ng bawat isa sa atin ay magulo. Aminin mo man o hindi, mga kapatid, yan ang totoo. Kahit magpanggap ka pa na okay ang buhay ninyo, ang Biblia na nagsasabi na ang buhay ng tao ay puno-puno ng kaguluhan. Kaya nga, uulitin ko, mga kapatid, ang bawat tao ay nangangailangan ng mabuting Panginoon Diyos sa kanyang buhay. Walang sino man ang magsasabi na hindi ko kailangan ng Panginoon dahil lahat ng pinanganak ay punong-puno ng kaguluhan at problema sa buhay, mga kapatid. Sabihin mo, okay lang na may problema. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang na may problema. Ay, minsan halata sa mukha, may problema. Okay lang yan. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Amen. Yan ang paboritong panahon ng Panginoon, mga kapatid, na gumawa sa buhay ng tao. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Diyos. Naintindihan natin yun? Lahat ng pinanganak at sinilang ng babae. Kayong mga mas matanda, dapat mas alam ninyo itong sinasabi ko na totoo talaga itong salita ng Panginoon. Na kayo kung mga naiyak na inuna, na unang pinanganak, dapat naiintindihan nyo ito, totoo ito. Anya, inang, pumigpig sa kaaya? Nung bumabagat ka? Kumikinis ba yung balat mo? Ang paligid mo? Palamig ba ng palamig? Ang panahon natin, paayos ba ng paayos? Ang buhay ba ay pahaba ng pahaba? Ang problema ba habang tumatagal, nawawala o nadadagdagan? Totoo ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Dinagdagan pa sa Roma, mga kapatid, Romans chapter 3, verse 10 to 12. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God.
Ang nakakalungkot dito, sabi dito, walang sino mang naghahanap sa Diyos. Nakakalungkot. Wala. Kung hindi tayo niyaya, hindi tayo nakadalo sa gawain ng Panginoon, yan ang totoo. Kung hindi tayo pinilit, hindi tayo nakadalo sa gawain ng Panginoon. Dahil, ang sabi ng Biblia, walang naghahanap sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Dahil tayo ay makasalanan, ngunit salamat sa Panginoon na maunawaan ito, mga kapatid. Ngayong naunawaan na natin ang kabutihan ng pangalan ng Panginoon at ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah. Hindi na tayo kagaya ng dati na hindi hinahanap at walang pakialam sa Diyos kung hindi sa araw-araw ng buhay natin. Hallelujah. Ang Panginoon ang siyang pinapahalagahan natin sa buhay natin dahil kung lalapit ako sa tao, may problema din siya. Kung lalapit ako sa iba, punong-puno din siya ng kaguluhan. Kaya ang dapat nating lapitan at hanapin sa araw-araw ng ating buhay ay ang Diyos, mga kapatid, na siyang makakatulong sa atin. They have turned, sabi niya, all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Amen. Walang mabuti. Kapag mayroon nagsasabi, huwag kang maglingkod sa Panginoon, dito tayo. Nagpapanggap lang yan na mabuti. Walang mabuti. Amen. Diyos lang ang mabuti, mga kapatid. Dahil, sabi dito sa 23, for all have sinned and come short of the glory of God. At nakakalungkot itong mga bersikulo na ito. Medyo masakit talaga dahil lahat daw ng pinanganak ay maiksi ang buhay at punong-puno ng kaguluhan. Tapos, habang nabubuhay na ang tao, ito na mga kapatid, hindi naman hinahanap ang Diyos at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa pagkakasala. Kaya ang totoo, mga kapatid, sa mundong ito, dapat, mga kapatid, hindi Diyos ang naghahanap sa ating mga tao, mga kapatid. Hindi naman Diyos ang naligaw. Hindi naman Diyos ang may problema. Hindi naman Diyos ang nangangailangan ng tulong, mga kapatid. Pero ang Diyos ang umahanap sa mga tao nang dapat, mga kapatid, ang tao ang hahanap sa Diyos dahil ang tao ay puno-puno ng kaguluhan, hindi nag-aabot sa kaluwalhatian at walang pag-asa. And now, mga kapatid, bilang naturuan na ng salita ng Panginoon, hallelujah, umalis na tayo sa dati nating pamumuhay. Sabihin natin, hindi dapat akong hanapin ng Panginoon. Ngayong naintindihan ko na kung sino ako at kung sino siya. Ako dapat ang maghahanap sa presensya ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid. Sige, sambahin natin ang Panginoon. Oh, hallelujah! Noon, hinahanap ko na ako, Panginoon. Ngayon, naintindihan ko na kung sino ako at kung sino ka. Ikaw na hanap-hanapin namin, Panginoon Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Isa pang malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. So ang totoo, hindi dapat siya ang maghanap sa atin. Kung kilala mo kung sino ka, at kung ano ka, at kung sino siya, paggising sa umaga, alam mo na dapat kung sino hahanapin mo, mga kapatid. Amen. Kailangan natin ang Diyos. Shall we say, praise the Lord?
Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan ko ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Ay, salamat sa Panginoon dahil walang naghanap sa Kanya. Walang nakaabot sa Kanya. Ito lang naman ang Panginoon na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. He came to seek and to save which was lost. Grabe ito, mga kapatid. Intindihan mo ba ito? Kaya yung iba walang pakialam sa pagdating ng Panginoon. Yung iba walang pakialam sa pag-abot sa kanila ng Panginoon dahil hindi natin siya hinanap, pero siya yung bumaba, mga kapatid. Hallelujah. At para lamang matulungan lahat ng tao. Purihin ka, Panginoong Isus. Doon pa lang, hindi pa siya namamatay sa krus. Yung palang bumaba siya, mga kapatid. Sabi niya, sandali, hanapin ko sila. Kailangan nila ako. Makinig ka, hindi ka hinahanap ng Panginoon dahil kailangan ka niya. Hinahanap ka ng Diyos dahil alam niya, kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Woo! Hallelujah to God! Purihin ka, Panginoon! Doon pa lang, yung bang hanapin ka niya, yung bang puntahan ka niya, yung palang naabutin ka niya, mga kapatid, ay isang malaking pasasalamat na. Yung pa kayang ibigay niya yung kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil nakagawa ka ng mabuti, dahil sa iyong mga kasalanan. Woo! Hallelujah! Ayaw marinig ng demonyo itong pinapangaral ko, mga kapatid. Napapahiya siya dahil nakikita natin kung gaano kabuti ang Panginoong Isus na ating pinaglilingkuran. Devil, mayroong naghanap sa amin. Devil, mayroong nagbigay ng buhay para sa amin. Makinig kayo, hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay banal, kung hindi, hinanap tayo at pinuntahan ng Panginoon at ibigay ang sarili sa krus dahil kailangan natin ang Panginoon. Pwede ba natin bigyan ng isang minuto pagpupuri ang Panginoon, mga kapatid? Pwede mo bang pasalamatan ng Diyos? Purihin ka, Jesucristo! Aming mabuting Panginoon. Praise your holy name. Kaya, kung ikaw ay taong nabubuhay, hallelujah. Sige, bigyan natin ang daan ng Panginoon. Hindi mo siya hinanap. Hinanap ka niya. Sa ating pagsuway sa kanyang mga batas, sa pamamagitan ng kasalanan, karapat-dapat tayong itakwil at parusahan. Pero sabi niya, kailangan nila ako. Ako na lang. Hallelujah.
Hallelujah. Ayaw marinig ng demonyo ito, mga kapatid. Dahil ang gusto ng demonyo, hindi ka mahal ng Panginoon. Yan ang gusto niyang marinig mo, mga kapatid. Ang kasalanan mo, mananatili, mga kapatid. Yan ang gusto ng demonyo. Pero ang totoo, salamat sa Diyos. Grabe ang kabutihan ng Panginoon natin, mga kapatid. Sino ka at sino ako para hanapin niya? Ay nga sabi ni David, mga kapatid, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? Sino ang tao para isipin mo? At sino ang tao para bisitahin mo? Ito na ang tamang panahon, mga kapatid. Hindi dapat siya, huwag natin siyang hayaan, mga kapatid. Lalong-lalo na kung meron ka ng mga aral na narinig patungkol sa salita ng Panginoon at tinanggap mo ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, hindi na siya dapat ang nag-iisip lang sa atin. Dapat kung paano niya tayo isipin. Ganon din naman natin siya iniisip na punong-puno ng pagpapasalamat, pribilehyo, hallelujah, at pagdakila sa pangalan niya, mga kapatid, ang nilalaman ng puso natin, mga kapatid, at kaisipan. Purihin ang Panginoong Diyos. So kung ikaw ay isang tao, mga kapatid, ikaw ay merong experience na pinanganak na sa mundong ito. Okay? Yung kapanganakan mong unang experience ay yung birthday mo. Ayan. So matatapos na yung Abril. O Mayo na, mga kapatid. Bawat buwan, ayan, ay pinaghahandaan. Yan ay hindi pare-parehong panahon, mga kapatid. At sa ating pamumuhay sa mundong ito na ganoon, marami tayong na-experience lalo na sa kapanganakan natin sa ating laman. Kaya nga, ayusin natin yung celebration natin pag birthday, ha? Huwag tayong maghanda ng birthday dahil pinanganak tayo sa mundong ito. Huwag yun. Tapos na yun. Hindi mo alam nung isang taon ka, ginawa na ng nanay at tatay natin yun. Kaya yung ikalawa, ikatlo, ikaapat, hanggang yung birthday mo na ngayon, nag-iedad ka na, nakakaunawa ka na, kaya ka nagsasaya, naghahanda, ayan, yan ay pagpapasalamat na lang sa Diyos. Hindi yung, bakit kayo may handa? Kasi pinanganak ako eh. Ulitin ko ang lahat ng pinanganak, sineselebrate mo yung kapanganakan mo, ang lahat ng pinanganak ng babae ay maiksing buhay at punong-puno ng kaguluhan. So ang sineselebrate mo yung kapanganakan mo, kamo? Punong-puno ng kaguluhan. Kaya ayusin natin simula ngayon, mga kapatid. Kaya tayo magsasaya sa araw ng kapanganakan natin ngayon. Okay na yung unang araw, mga kapatid. Nagsaya na yung magulang natin. Dahil yun yung talagang pagdating natin sa mundong ito. Pero hindi natin alam nung pagdating natin sa mundong ito, ay kaakibat noon, makakambal ng tao sa kanyang kapanganakan ay ang buhay na hindi sigurado at punong-puno ng kaguluhan. O kaya pag birthday mo, sinong may birthday, may darating pa bang birthday ngayong April, mga kapatid? Meron? Si Liwa. Kailan? Daytoy. Hindi tayo naimbitahan. Tinanong ko lang, kayo masyado kayo excited sa agkat-katay dyan na duman, Sister Ana eh. Tinanong ko lang kung sinong may birthday, hindi ko sinasabing Kaya, ayan, si Liwa. Simula ngayon Simula ngayon sa lahat ng magiging kasapi ng apostolikong mananampalataya, kung magsayaman tayo sa birthday natin at maghanda, hindi dahil nung pinanganak tayo.
Kung hindi, nabubuhay pa tayo sa biyaya ng Diyos. Dahil kung ang siniselebrate ng kapanganakan mo, pinanganak tayo ng punong-puno ng kaguluhan. Nagsasaya lang tayo sa biyaya ng Diyos. Amen. Dapat lagi nang kasama ang Panginoon, mga kapatid. Di ba ang pangit, di ba? Bakit kayo naghahanda? Ba't kayo mayroong mga isayawan? Kasi birthday ko. Di ba? Parang ang pangit. Ikaw, pinagsasayahan mo yung kapanganakan mo. Hindi mo nga naintindihan eh. Pinanganak ka na may kaguluhan sa buhay. Kapinanganak kasama yan. Dapat ganito tayo mga apostoliko, mga kapatid ha. Ba't kayo nagsasaya at ba't kayo may handaan? Kasi, yung pinanganak ako dito sa mundong ito, na puno ng problema, ngayon ay binibiyayaan ako ng Diyos ng panibagong buhay. Hallelujah! Sa tulong ng Panginoon. Kasama ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. O pag ganyan tayo, mga kapatid, baka dugtungan pa ng Diyos yung buhay natin. Imbis na ang edad mo na lang, Sister Josephine, 99, gagawin na ni Lord na 99 and a half. Di ba? Isupay. Inom nga bulan, nga agyaman kay ti amin nga tataw. Thank you kada kayo amin. Di ba? Thank you, Lord. Amen. Ay basta manayon ang tibiyag tayo, pagyamanan tayo. Kasi may mga panahon na yung buhay natin, hindi natin alam eh. Sabi ko ulitin ko ang pinanganak sa babae ay merong maiksing buhay. Kaya pag ang buhay natin ay nadudugtungan, pinapagpasalamat natin yan sa Diyos. Hallelujah. Ang kapanganakan sa laman, mga kapatid, ay punong-puno ng failure, mistakes, bad experiences, kasalanan na karapat-dapat maparusahan. Sana. Nabanggit natin yan sa Book of Romans kanina, na lahat tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon, na lahat tayo ay pawang nagkasala nga. Amen. Kaya dito, Sister Rubilin, pangako ko sa kanilang lahat. Naririnig mo, tutulungan ko dito lahat ng makasalanang maayos ang lahat at makapaglingkod sa Diyos. Huwag kang lumayo, huwag kang tumakbo, Brother Joseph, huwag kang, hindi. Sinong makatulong sa'yo sa labas tungkol sa kasalanan mo? Dito. Huwag kayo magpapalinlang sa kaaway na pag nakagawa kayo ng mali, lalayo kayo, lalayas kayo. Mali yun, lalong lalala ang kalagayan ninyo. Pangako ko yan. Huwag lang kayong magmamalaki at magmayabang, mga kapatid. Dahil ultimo ang Diyos, hindi niya matulungan yan. Sabi niya, God resists the proud. Tinatanggihan niya yung mga mapagmataas. Okay? Tulungan tayo ng Panginoon. At iparating natin yan sa labas, mga kapatid, na mayroong pag-asa ang mga makasalanan, mga kapatid. Sabi ko, iparating natin sa labas na may pag-asa, mga kapatid, sa mga makasalanan. Hallelujah to God. 1 Corinthians chapter 15, verse 50. Sabi dito ni Paul, mga kapatid, I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither does corruption inherit incorruption. Yung kapanganakan mo dito at dito ka lang mabuhay, maminsan ka lang pinanganak. Sabi ng Biblia, ang dugo at laman ay walang mamanahing kaharian ng Diyos. Please lang, mga kapatid, huwag nating ibigay ang lahat patungkol sa buhay na ito lang sa mundong ito. Gawin mo at ibigay mo ang lahat patungkol sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. Dito maiksi, dito magulo ang buhay, dito, mga kapatid, walang katiyakan. Huwag dito natin, mga kapatid, ibigay ang lahat sa atin.
Gawin natin ang lahat ng magagawa natin, mga kapatid. Salamat sa Panginoon na maunawaan na merong isang kaharian, merong isang buhay na doon, mga kapatid, ay maayos at maganda. Ang sabi ni Paul, mga kapatid, sa Corinthians, chapter 6, verse 9 to 10, do you not know that the unrighteousness will not inherit the kingdom of God? Pag ikaw lang yan, nabuhay ka ng iyong sarili, walang tunay na paglilingkod sa Diyos, walang katuwiran, hindi natin mamanahin ang kaharian ng Panginoon. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Na lahat ng yan na nabanggit ko ay ginagawa ng mga tao. Nagagawa ng tao yan, mga kapatid, lalo pag wala kang gabay ng Panginoon. Nagagawa yan ng tao, mga kapatid. Yan ang gawa ng laman. Kaya sa laman na ito, yung pinanganak sa mundong ito, nung birthday mo, ayan, yan ay punong-puno, mga kapatid, ng pangangailangan at tulong. Dahil nung pinanganak ka ay punong-puno ka ng failures, trouble, mga kapatid, at dito kasamaan, hindi matuwid na buhay at kasalanan. Kayang nangyayari, mga kapatid, sa ating laman, sa ating buhay, kung sa atin lamang wala ang tulong ng Panginoon, tayo ay nagiging alipin ng sanlibutan, ng tao at ng kasamaan. Pag wala kang Diyos na naghahari sa buhay mo, magkaiba yung lahat ng tao may tinatawag na Diyos. Pero ang sinasabi ko, kailangan ang tao ay merong Diyos na naghahari sa buhay niya. Bakit yan, Sister Maribik? Tanggalin mo yan. Mas babaho ba yung katabi mo? Itakpan mo na lang. Pag-atsing ka. Okay? Bilanggo. Kaya nga, pag wala kang Diyos sa buhay mo, kung anong uso, yun na rin damit mo. Sunod-sunuran ka. Bilanggo ang mga tao, mga kapatid. Kung anong uso, yun nga. Kahit hindi bagay sa iyo, mga kapatid. Mga tisay, bagay sa kanila may kulay ng buhok. Tayo, mga negro, mga kapatid, tapos nagpakulay-kulay tayo ng buhok. Kunaday di, ejeyan niya. Asla ka, taga-igid, baybay, kunada. Mabilbilag, databuk mo, kunada. Gaya-gaya, hikaw, gaya-gaya. Sing-sing, binutas ang ilong, nagpabutas na rin ng ilong. Nagpatato, bagay sa maputi. Kahit hindi nga nakikita yung tato sa sobrang itim natin, nagpatato na din. Dahil nakiuso ka rin. Mga kapatid, nakiuso-uso na. Ganyan ang taong walang Diyos, bilanggo siya. Siya ay alipin, mga kapatid. Napansin ninyo? Ang daming nagwiwilga kapag merong may mga leaders, galit na galit yung mga tao, ay sinong presidente. Pero wala nagwiwilga sa presyo ng alak at sa presyo ng sigarilyo. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Wala akong nakita. Sabihin niyo sa akin kung meron. Nagwelga. Ang mahal ng sigarilyo, ang walang umaangal, alam niyo, dahil tanggap ng tao yan. Alipin ng tao, mga kapatid, ng mundo, ng kapwa-tao at minsan ng kasamaan. Kaya nga sabi ni Pablo, yung ayaw kong gawin sa aking laman, yung mga masasama, iyon ang nagagawa ko. Kaya kailangan nating maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kung hindi ka magpapatuloy na maglingkod, ayan, maghahari ito.
Maghahari ito. Sabi niya, yung gusto ko namang gawin na mabuti, sabi niya, yun naman ang hindi ko magawa. Alam niyo kung bakit niya sinabi? Sabi ni Pablo, dahil sa kasalanang nananahan sa akin. O lahat tayo, gusto natin maging mabuti. Lahat tayo, lalahatin ko na lahat ng tao, lahat tayo. Pero sabi nga ni Pablo, hindi natin magawa yung mabuti. At yung ayaw nating gawin, yun yung nagagawa natin. Bakit? Dahil sa kasalanang nananahan sa tao. Kaya nga mga kapatid, kung minsan lang tayo pinanganak, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:50, sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Yung kasiraan ay magmamana man ng walang kasiraan. Kaya wala yung nagsasabi na pag yung tao ay namatay, diretso ka agad sa kaharian ng Diyos. Hindi totoo yun, mga kapatid. Hindi totoo yun. Yun ang sabi ng Biblia. Na pag may namatay, diretso ka agad sa langit. Hindi totoo yun, mga kapatid. Bakit isa lang bang pupuntahan pag namatay ang tao? Dalawa. Isa yung langit, pero meron pang isa. Impyerno, mga kapatid. O ti Ilocano, tapno maawatan ba? Kunak nga rod daytoy kakabsat at ilasag ken ti dara sanda mabalin at awiden ti pagaren ti Dios ket ti panagrupsa di at awiden ti saan nga grupsa. Kaya mga kapatid, ang unang experience natin ng kapanganakan sa mundong ito ay hindi nagbibigay ng pag-asa, hallelujah, sa ating mga buhay. Our birth in the flesh, mga kapatid, ay hindi kapanganakan sa kaharian ng Diyos. Magkaiba yun. Dahil kung ang kapanganakan natin sa laman ay kapanganakan na rin sa kaharian, bakit inuutusan ng Panginoong Hesus yung taong relihiyoso at taong ruler of the Jews ay kailangang ipanganak ulit? Kung ang tao ay nabuhay at namatay at sabi nga natin, nandun na siya, pastor, si mama sa langit. Paano ka nakasigurado, kapatid? Ng Panginoon, bago makapasok sa kaharian, kailangan mong magkaroon ng pagsunod kung paano ka magkaroon ng karapatan sa kaharian ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Kaya salamat sa mensahe ng Panginoon. There is, mga kapatid, hope when we experience our rebirth experience, mga kapatid. Ulitin ko, nung pinanganak tayo sa laman, punong-puno ng kaguluhan, mga kapatid, kasalanan, mga masasamang experience na hindi mo na kaya pang balikan sa sarili mo para ayusin ito. Nung nakita ng Diyos yan, mga kapatid, salamat sa Panginoon. Itong gusto ko sa Panginoon yung hindi natin kaya. Paborito niyang gawin, mga kapatid, para kilalanin mo siya sa buhay mo, mga kapatid, na yung hindi mo kaya ay ginagawa ng Panginoon upang hindi mo kaligtaan ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, dahil kung cellphone lang ang ibibigay ng Panginoon, kung pera lang ang ibibigay ng Panginoon, madali mo siyang makalimutan. Pero ang Diyos natin sa kanyang kapangyarihan ay handang tumulong. Sabi ko, handang tumulong sa atin sa mga bagay na hindi natin kaya. Mabigyan lamang tayo ng pag-asa. Purihin ang Panginoong Diyos. O lahat ng merong masasamang experience, nasa kamay ulit, mga kapatid. Yung pwede natin sanang maayos, mga kapatid, kung pwede lang sana. Hallelujah. Wala na tayong magawa, sorry, mga kapatid. Baba mo na dahan-dahan, malungkot. Wala na tayong magawa. Past is past. Nalpas, Amen. Dahil kung kaya nating balikan, hindi natin kailangan ng Diyos. Pag may nagawa tayong mali, sandali lang, di ba may gano'n? Rewind, no? Ayusin mo. Mga kapatid?
At tulad nung pinsan ko nung mga malilit pa kami, mga kapatid. Mabait kami nung malilit kami. Pastor din siya ngayon. May mga kalaro kami sa tayak. Pang kami di tayak. Agkali kami ti abot. Takpan namin mga kapatid na agkali kami ti abot. Yeah. Mabait kami, mga kapatid. Agkali kami ti abot. Tapno dati may abot. Ang galing no, mga kapatid. Bukay kami ng trap para may mahulog sa butas. Mga kapatid. Dalawa kasi yung daan. Dito makalaro namin sa tayak. Dito yung daanan namin mga kapatid. Dito talaga yung daanan. Dito papunta sa amin, papuntang highway. Dito sa tayak kami naglalaro. Dito naman kami naglagay ng trap. Yung bahay ng pinsan ko, doon sa malapit sa tayak. Kasi magaling yung lolo namin Malaking lupa, pahalikod. Kami yung nasa harap kasi Pamplona daw. Doon sa harap. Tatay ko lang yung lalaki. Puro iba-iba ng apelyido nila pero mga Pamplona din. Hindi namin alam. Sino ninyo? Alam niyo kung sino nahulog doon? Si papa niya. Doon pala dumaan, doon pala bumaba. Naiabot din. Hindi namin alam yung gawin namin, mga kapatid. Toko! Kalayat kami di bayabas. Mga ganun ba? Kung pwede lang ibalik, di ba? Kung pwede lang. Pero hindi na pwede. Hindi na. Sorry na lang, hindi na pwede. Lahat ng nagawa mong mali, sorry na lang, hindi na pwedeng balikan. Pero ito si Jesucristo, mga kapatid. Sabi ko, ito si Jesucristo, dumating. Dahil alam niyang hindi mo kayang ayusin, sabi niya, ako lang ang pwedeng mag-aayos niyan. Hallelujah. Sabi niya, nung dumating siya, kapatid, may relihiyon ka, meron kang paniniwala, sabi niya, kung ikaw ay hindi papanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Sa mundong ito, ulit ko, wala na tayong pag-asa. Maiksi ang buhay, may hangganan, puno ng problema, puno ng pagsubok, nandito ang demonyo, nandito ang kasalanan, nandito ang mga bagay na pwede tayong hindi makapasok sa kaharian. Huwag dito tayo mabuhay, mga kapatid, na talagang dito natin ibigay ang lahat. Kung hindi, doon tayo sa inaalok ng Panginoon na kapag pinanganak tayo ulit, meron pang isang buhay doon. Sabi ng Panginoon na doon, hallelujah, lahat ng nagdaan ay nakaraan na at doon, wala nang kaguluhan, wala nang kasalanan, wala nang manumang gawa ng kaaway. Ang sabi ng Panginoon sa lahat ng pinanganak, kailangan mong ipanganak ulit. Kaya yung mga iba hindi nyo naiintindihan, sana maging aktibo na kayo. Huwag nyong palalampasin yung experience na yan na pinanganak kayo ulit dahil yan na lang ang pag-asa natin sa buhay na ito. Kung minsan ka lang pinanganak, walang pag-asa. Hindi ka mapatawad, hindi ka maligtas, hindi ka makapasok sa kaharian. Pero pag pinanganak ka ulit, mga kapatid, hallelujah, magkakaroon ka ng karapatang makita at makapasok sa kaharian ng Panginoon na doon naman. Makinig kayo lahat. Dito sa kaharian, sa mundong ito, maiksi ang buhay at punong-puno ng kaguluhan. Sa kaharian ng Panginoon, pag dito ka pinanganak, mga kapatid, buhay na walang hanggan at maganda at maluwalhating buhay na bigay ng Diyos sa atin. Amen! Hallelujah! Kaya nga sabi ng Nicodemo nung narinig niya yung pakapanganak ang uli, ipapanganak ba ako ulit? Papasok ba ulit ako kay nanay ko? At lalabas ulit? Ang tanongin mo si nanay mo kung gusto niya muna. Nung ang lit-lit mo nga, hirap na hirap siya. Lalo na ngayon, ang laki-laki mo, nang tigas pa ng
mga buto-buto mo't muscle mo, mga kapatid. Pati ba ito? Oh. Sinampal-sampal ka ng nanay mo pagpapasok. Ang hirap kitang nilabas. Tapos, lalo na si Sister Ana, anak ko. Hindi na CS ang gagawin, ha, mga kapatid. Autopsy na. Mula dito, bibiyakin na si nanay. Lalo kung mas malaki ka kay nanay mo. Kaya nga, itong tanggapin natin, mga kapatid, hindi natin maiintindihan ng Panginoon pag hindi niya ipapaliwanag yung salita niya, mga kapatid. Ulitin ko, mag-ingat kayo. Kung hindi ipapaliwanag ng Diyos ang salita niya, hindi natin mauunawaan. Kaya nga siya nagbibigay ng mga ngaral to feed you with knowledge and understanding. Huwag kayong patutokso sa kaaway. Nakahawak lang ng Biblia, nanginig-nginig lang, mas magaling na. Mga kapatid, only the man of God, hallelujah, na bigay ng Panginoon. How can they hear without a preacher? Sabi ng mga ngaral. And how they can preach except they are sent. Paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming mga ngaral. Ang tanong, niyang bang mga ngaral ay pinadala ng Diyos? Yun ang tanong. Dahil kung hindi pinadala ng Diyos yan, mga kapatid, hindi ka pa rin makarating. Amen. Sa kalooban ng Panginoong Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon. Tulungan tayo ng Diyos. Pahalagahan natin ang ating ikalawang kapanganakan, mga kapatid. Inuulit ko, pahalagahan natin ang ikalawang kapanganakan. Meron tayong kasama, isang beses pa lang yan pinanganak, mga kapatid. Hallelujah. Pero tulungan tayo ng Panginoon na lahat tayo dapat ay magkaroon ng ikalawang experience ng kapanganakan dahil walang pag-asa nung unang kapanganakan. Sa pangalawang kapanganakan, mga kapatid, punong-puno ng pag-asa ang buhay ng tao, mga kapatid. Doon sa buhay na walang hanggan, wala nang kalungkutan, wala nang problema, wala nang karamdaman, wala nang kaguluhan, wala nang kasamaan, wala nang demonyo, mga kapatid. Tanging kabutihan at kalulatian ng Diyos. Purihin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon Nicodemo, kapatid, ang pinanganak sa laman ay sa laman. Tingnan ninyong demonyong galing. Ay may nagtuturo Sabi nung nagtuturo doon sa malaking simbahan, hindi mo na kailangang bautismuhan. Dahil, nung pinanganak ka, may tubig kang kasama, di ba? O yun na, sabi niya, pinanganak ka sa tubig. Sinong papakinggan ko, mga kapatid? Sila o si Jesus? Ang sabi ni Jesus, ang pinanganak sa laman, sa laman. Ang pinanganak sa tubig, yun ay bautismo, ay sa tubig. Ang pinanganak sa Espiritu, ay sa Espiritu. Kaya sabi niya kay Nicodemo, sabi niya, ang pinanganak sa laman ay sa laman, pinanganak sa Espiritu, sa Espiritu. Sabi niya sa verse 5. Verily, verily, I say unto you, unless a man be born of water and of the Spirit, sa laman lang pinanganak. Hindi ka pinanganak sa tubig, hindi ka pinanganak sa Espiritu. Laman lang. He cannot enter the kingdom of God. Hindi makapasok. Mga kapatid. Sana tayo nag-church, mga kapatid, dahil gusto nating makapasok. Tingnan ninyo kung gaano kaganda yung kaharian ng Diyos, mga kapatid. Sabi ng Bible, huwag mo masyadong ingatan yung sarili mo at dito ka nalang mabuhay sa mundong ito. Mahirap, kompleto ka, maayos ka, sunugin ka naman sa impyerno balang araw. Nabasa niyo yan? Marami kang pagkain, maayos ka, mga kapatid. Kung sunugin ka rin sa impyerno, sabi ng Panginoon, wala din silbi. Pero tingnan niyo kung gaano kaganda sa kaharian ng Panginoon. Ngunit mas mabuti pa, sabi niya, kung magkasala yung mata mo, ibig sabihin, gawin mo ang lahat para itigil ito. Sabi, mabuti pang dugotin ko yung mata mo.
At mas maganda nang pumasok sa kaharian na bulag. Hindi nyo ganun kaganda sa kaharian kaysa kompleto ka na wala ka sa kaharian. Hindi ninyo hindi pwedeng ikumpara. Kahit mahirap ka, kahit putol yung paa mo, yung kamay mo, sabi ng Panginoon, wala kang mata, mas mabuti na makapasok sa kaharian kaysa maayos yung buhay mo, kompleto ka. Sunugin ka naman sa impyerno. Kaya ganun kaganda sa kaharian. Hindi mo mapapansin yung mata mo, yung paa mo, kung ano mang kulang sa'yo dahil yung lugar na yun ay punong-puno ng kaluwalhatian, ng presensya ng Panginoon. Yung sabi niya kay Nicodemo, ang pinanganak sa laman, sa laman. Ang pinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi pareho, mga kapatid. Amen. Kaya ang sabi niya, finally, do not marvel that I said unto you, you must be born again. Hindi niya sinabi, kung okay lang sa'yo, ipanganak ka ulit. Hindi niya sinabi yun. Kung mapag-isipan mo, sabi ng Panginoon, ipanganak ka ulit, ipanganak ka ulit. Ang sabi ng Panginoon, kailangan mo ipanganak ulit. Ito yung topic namin noong Bible study nung Friday about sa Kingdom of God. Ang sabi ko sa kanila, ang hirap ka ko. Makinig kayong lahat. Hindi ka na nga mayaman dito sa mundong ito. Sabihin na natin may problema ka pa at may karamdaman. Hindi ka na nga mayaman, hindi ka na nga magandang buhay. Tapos pag namatay ka, Rachelin, pupunta ka pa sa impyerno. Nakakalungkot, paawanin ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya nga yung mayayaman, magagandang buhay, okay lang na hindi sila maglingkod sa Panginoon. At least, natulog sila sa pera nila at nabuhay sila lang may okay lang, nasunod din sila kung gusto nila. Kung gusto nila, kung maglingkod sila sa Panginoon, di mas maganda. Maganda na yung buhay mo sa mundo, maganda pa yung buhay mo sa langit. Ang hirap dito, nagpupursige tayo sa mundong ito. Kung ano-ano, minsan hindi na nga thriving, surviving na lang eh. Kung ginagawa yung ginagawa para lang mabuhay. Pero kung sana mayaman ka, okay lang. Yung CR mo, aircon, mga kapatid. Ang sasakyan mo, dito hanggang sa kandong, kahaba, mga kapatid. Okay yun. Na hindi ka na papasok sa karen, at least nabuhay ka na ng maganda. Ang mahirap na nga tayo. Tapos yung buhay na walang hanggan natin, hindi pa maayos. Mga kapatid, ang gusto namin ng Panginoon sa inyo, gaya ng utos sa amin, ay maligtas tayong lahat. Sabi ko tayong lahat, mayaman ka man o mahirap. Dahil hindi dito ang tunay na buhay. Kaya, kung ikaw ay naibibilang katulad nating mahihirap, mga kapatid, sana, dalangin ko, meron akong prayer sa'yo, hindi ka ang Diyos ko, panalangin ko sa'yo. Kung hindi kayo ganun, sobrang yaman at bilyonaryo sa mundong ito, at least sana, may panganak ka sa kaharian ng Panginoon. Upang kung matapos yung buhay mo dito sa lupa, doon ka na makakaranas ng maginhawang buhay, maayos na buhay, mga kapatid. Buhay na hinanda ng Diyos para sa iyo. Imagine natin, mga kapatid, sabi ko nga, kung yung mga tao, mga arkitekto, mga inhinyero, ang gaganda ng ginagawa nilang mga mansyon, mga building, ang gaganda, mga kapatid. Ang gaganda. Tao yun makasalanan.
Mayroong masamang ugali ang tao. Kayang gumawa ng napakagandang building, hindi nga tayo makapasok eh. Kung makapasok, pero hindi ko din na-desire. Nung pumasok nga sila Gloria Macapagal Arroyo, nung presidente sila, doon sa sinking ship ba yun? Na-issue siya doon eh. Dahil mahal, mga kapatid. Sa Dubai ba yun? Yung parang lumulubog na barko? Pagpasok doon, mahal. Hello, mga kapatid, sabihin mo, mahal. Sabihin mo sa katabi mo, mahal. Mahal. Kung doon ka nakatira, sige, pwede ka nang hindi maligtas kung ayaw mo maligtas. Ang sarap ng buhay mo doon, mga kapatid. Ay, mamatek, hanggang aglablaba, DJ ka. Kung doon ka nakatira, hindi ako naniniwala, maglalaba ka doon. May tagalaba ka doon, sigurado. Akalain mo yun, kung gaano kagandang kayang gawin ng tao. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Kung kayang gumawa ng mga tao ng ganun, paano pa kayang gawin ng Panginoon na hinanda niyang mga tahanan sa loob ng mansyon, mga kapatid? Sa isang malaking tahanan ay puno ng mansyon na hinanda ng Panginoon. Grabe. Kaya nga yung mga taong hindi maliligtas, kaawaan natin sila. Huwag niyo silang i-chat lang. Mali yan, i-chat niyo lang sila. Sasagutin nila kayo kagad pag chat lang. Halika kayo, mag-Bible study tayo, sasagot kagad yan. Puntahan ninyo. Ipakita nyo yung itsura ninyo sa kanila na seryoso kayo na makilala nilang tagapagligtas. Ipakita nyo kung gaano kayong masayang naglilingkod. Sabi nyo, ali kayo mag-Bible. Wala, sagutin kayo kagad, chat din yan. Ipakita nyo sa kanila, maramdaman nila. Hallelujah, gusto nyo silang tulungan dahil, hallelujah, lalo na kung narinig mo ito, ang taong pinanganak sa mundong ito sa pamamagitan ng babae ay maiksi lang ang buhay at puno-puno ng kaguluhan. Sinong papayag na marami pang taong mabubuhay ng kaguluhan at mamamatay na walang hanggan silang mamamatay ng parusa, mga kapatid? Tayo ginagamit nawa ng Panginoon, tayo tinuturuan nawa ng Panginoon upang abutin ang mga tao, mga kapatid, na naunawaan natin kung wala ang Panginoon at doon lang sila mananahan sa unang experience ng kapanganakan. Hallelujah! Ay wala silang mamanahing buhay na walang hanggan. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, sa araw na ito. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Na sa buhay na ito, tunay na, kung walang inaalok ng Panginoon, wala tayong magagawa. Pero salamat sa panibagong kapanganakan, merong pag-asa, mga kapatid, maayos na buhay na hinanda ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya ito, tanggapin mo na yung katotohanan. Sabihin mo sa katabi mo, tanggapin mo na yung katotohanan. Sabihin mo sa katabi mo. Nagtataka ako sa iyo, Marcel, eh. Sabihin mo. Sa sarili mo, tanggapin natin ang katotohanan. Kahit gusto nating babalik sa nakaraan at ayusin, hindi na natin kaya, mga kapatid. But there's a good news for us, even if we really want to go back there and fix our mistakes and avoid our sins. Kahit na hindi natin kaya, mga kapatid, and change it again. Kahit walang makagawa sa atin, mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Mayroon pang magagawa, hallelujah, ang Panginoon sa buhay natin. Ang tanging pag-asa mo na lamang
Sa lahat ng problema mo nung pinanganak ka sa mundong ito, kailangan mo na lang ipanganak ka sa ikalawang kapanganakan, mga kapatid, dahil sa kaharian ng Panginoon, hallelujah, nandoon ang kasabutan, makakalimutan, hallelujah, lahat ng nakaraan at magkakaroon ka ng magandang tuloy-tuloy na kinabukasan hanggang sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, totoo ba yan? Na-excited ka, mga kapatid? Tignan mo, sa sobrang ganda na inanda ng Panginoon, hindi mo na maalala, hallelujah, ang mga masasamang nakaraan sa buhay natin. Yan ang kailangan natin. Yan ang kailangan natin, ang ipanganak sa kaharian at manatiling mabuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Quarter to 11 pa lang, mga kapatid. Tapos na tayo. Magpasalamat yung mga nagmamadali sa akin. Thank you kayo sa akin, ha. Wala ng ibang pag-asa. Wag pera yung hanapin mo. Pag naging doktor ako, pastor, wala nang magkakasakit sa bahay natin. Sigurado ka? So wala nang namamatay na doktor, mga kapatid. Pag ako sumikat, pastor, kung pasikat ka, huwag ka na magsubikat, okay na yun. Mabibili ko ang lahat. Talaga? Kaya nga sa Panginoon, punong-puno tayo ng pag-asa, regardless kung ikaw ay mahirap, mayaman, walang sakit o may karamdaman, bigo o matagumpay, hanggat ikaw ay taong nangangailangan ng tulong ng Panginoon. Inuulit ko, wala dito sa paligid ang kasagutan. Yung iba, hindi na nagsisimba, makapagpasok lang sa trabaho. Siyempre nga naman, hindi naman maibibigay ni pastor yung sahod niya dito. Ang daming hinahanap natin, ang dami nating inuuna. Pero nagtataka ako sa mga tao, makinig kayong lahat. Ang daming inaasikaso, magkapera, makasamang pamilya, makapagtrabaho, maabot ang pangarap. Na makalimutan na nilang mga bagay patungkol sa kaharian at paglilingkod sa Diyos. Nagtataka ako, alam niyo kung bakit? Alam niyo? Pero kung may problema naman, ayan, nananalangin sila sa Diyos ng kaharian. Pero wala silang panahon para sila ay makapasok at manahan sa kaharian. Dito pa ako lalong namamaha, mga kapatid, sa pangalawa. Wala silang panahon sa kaharian. Inuuna nila yung gusto nila at sarili nilang direksyon. Tapos, pag mamatay sila, ang gusto nila, doon sila sa langit. Nagtataka ako sa mga tao. Dahil kung totoo na kailangan mo yung hari sa kaharian, at gusto mo na paggising mo, pag ikaw ay namatay, nandun ka sa langit sa kaharian ng Panginoon, dapat hindi lamang tayo dito pinanganak sa mundong ito. Kundi kailangan ipanganak din tayo at mabuhay sa kaharian ng Diyos, mga kapatid.
Na dito hindi na pera ang mahalaga, mga kapatid. Na dito hindi na trabaho ang mahalaga. Na dito hindi na mga tao ang mahalaga. Dito, mga kapatid, ang pinakamahalaga na ang Panginoon at ang kaharian, dahil dito hindi ka pababayaan ng Panginoon. Mga kapatid, sabi ko, dito hindi ka pababayaan ng Panginoon kung ikaw ay pinanganak sa kaharian at kung nabubuhay ka talaga sa kaharian. Kung totoong nabubuhay ka sa kaharian, Diyos ang naghahari sa'yo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sasabihin ko na sa'yo, kung totoo siya yung naghahari sa buhay mo, at yung buhay mo, yung nilalakaran mo, pamumuhay ng buhay sa kaharian, hindi ka pababayaan. Sinabi nga ng Panginoon seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maraming alam yan, maraming kayang ikot yan, pero hindi nila nasusunod at nauunawaan. Pero sa umagang ito, mga kapatid, we want the kingdom of God. We want to be born in the kingdom of God. We want to stay in the kingdom of God. And one day, hallelujah, I want to live eternal life, not in this world, but in the kingdom of God. Huwag tayong papadala sa ating mga sarili. Huwag tayong papadala sa mga sabi ng tao. Huwag tayong papadala sa udyok ng demonyo, mga kapatid. Dito tayo, sumunod tayo sa salita ng Panginoon, hallelujah, na siyang mas nakakaalam ng pangangailangan natin at siyang mas nakakaalam ng ikakabuti natin, mga kapatid, hallelujah. Nicodemo, you need to be born again. Kapatid, kailangan mong ipanganak ulit. Kapatid na pinanganak na sa tubig, at ang iba'y pinanganak na rin sa Espiritu, manahan ka na. Yan lang ang tunay na pag-asa ng buhay mo. Kaya nga sabi ng Biblia, mga kapatid, yung una-una kong memory verse, mga kapatid, therefore, if any man be in Christ, kung totoo nga ang tao ay na kay Kristo, mga kapatid, hallelujah, huwag mo nang pangaraping bumalik at ayusin ang buhay mo, mga kapatid. Ito na lang, pumunta ka na lang kay Kristo, mga kapatid. Sabi ko, hindi ka na magpakahirap na ayusin, isa-isahin mo yung mga tao. Alam mo ganito, wala na. Ang lapitan mo hindi mga tao, kung hindi si Kristo. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Hallelujah! Naawa ko dun sa mga tao, mga kapatid, na hindi nila nauunawaan kung gaano kaganda ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay nila. Bagong nilalang kung ikaw ay na kay Kristo Jesus na Panginoon. Ay minsan may galit na galit ang Panginoon sa iba. Alam niyo kung bakit? Dati silang nabuhay sa sanglibutan, nagkaroon ng kasalanan at kung ano-ano pa man. Pwede silang hatulan ng Diyos at pwede rin silang hatulan sa mundong ito sa kanilang nagawang kasalanan. Tapos pinanganak na sila, mga kapatid, na ikalawa. Sayang, Sister Rogelyn. Pinanganak sila. Ay dito tuwang-tuwang demonyo, makinig kayo, mga kapatid. Tuwang-tuwang demonyo at inaasar nilang Panginoon. Ayan ba yung sinasabi mo? Na bagong nilalang, hindi na sila umuusad, mga kapatid, kung hindi, sila ay dahan-dahan nang umaatras. At makinig kayo, mga kapatid, maraming pumasok dito, ang pinanganak sa tubig at sa Espiritu. Maraming pumasok dito, pinanganak sa tubig, pero kung titingnan niyo yung buhay nila, mga kapatid, hindi na sila nabubuhay sa kaharian. Panay na lang ang kantsaw ng demonyo sa Panginoon. Ayan ba? Ang buhay na binago, yan ba ang buhay sa kaharian? Hallelujah. Tignan mo sila ngayon. Tignan mo sila ngayon.
Mga kapatid, ang Panginoon ay walang masabi dahil ginawa na niya lahat. Mula pa nung una, ginawa na niya lahat upang ang tao ay matulungan. Pero dahil sa udyok ng kanilang mga damdamin at mga tao at mga bugso, mga kapatid, na kung ano pa mang nararamdaman nila at kung ano pa mang udyok ng kaaway, ito sila, mga kapatid, hallelujah, sinayang nila yung pagkakataon ng Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng panibagong buhay. Ang gagawin natin sa umagang ito, mga kapatid, hallelujah, Lord, huwag kang mag-alala. Kung merong mga bumabalik sa dati nilang buhay, Panginoon, Lord, here am I, oh God, hallelujah. Nauunawaan ko kung sino ako nung wala ko sa kaharian mo. At nakikita ko ngayon kung gaano kahalaga lahat ng ginagawa mo, Panginoon, para sa akin. Magkaroon lamang ng panibagong buhay, hallelujah. At bagong nilalang sa iyong harapan, Panginoon. Pag bagong nilalang, mga kapatid, hindi ka na makikilala, sabi nila, hindi ikaw si Rolly, hallelujah. Ikaw pa ba si Rolly? Ikaw pa ba? Hallelujah. Sabihin mo, ako ito. Pero hindi lang ako isang beses pinanganak. Pinanganak na ako sa kaharian ng Panginoon. At ako patuloy na bubuhay dahil dito. Bagong nilalang na ako, hallelujah, ng Panginoon. At isang araw, hallelujah, makakasama ko at makikita ko ang mabuting Panginoon na gumagawa sa aking buhay. Kapatid, sabihin mo, gusto ko isang araw, ikaw din ay makarating sa kalagayan kong ito. Sabihin natin sa Panginoon, mga kapatid, Lord, kung ayaw nila, nandito ako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Manatili kayong nakaupo, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang tatayo. Yung iba, huwag kayong tatayo, huwag kayong tatayo. Umupo lang kayo, mga kapatid. Pero meron bang tatayo dito, mga kapatid? Huwag tayong tatayo kung hindi rin natin gagawin. Huwag tayong tatayo. Meron ba dito magpapakita sa Panginoon sa kabila ng maraming nakitang Panginoon at ang kaaway na bumabalik sa dati nilang buhay? Hallelujah. Meron bang tatayo dito at magsasabi, Panginoon, desidido ako na manahan sa kaharian mo, Panginoon. Meron bang tatayo na magsasabi, Panginoon, hallelujah, kung ayaw nila, Panginoon, ako, Panginoon, hallelujah, ang tatayo, hallelujah, o salamat sa Diyos, hallelujah. Huwag mong tignan niya katabi mo. Ang sabi ko, kung kaya nilang iwanan ng Panginoon, hallelujah, meron bang tatayo na magsasabi, Lord, nandito ba ako? Mananatili ako, Panginoon. Oh, hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon Diyos. Hallelujah! Ayaw ko nang bumalik. Ayaw ko nang bumalik sa mundo na punong-puno na ito ng pagmuluhan. Gusto kong manatiling pinanganak sa kaharian ng Panginoon. Lahat ng mga nakatayo, pumunta nyo sa gitna, mga kapatid. Lahat ng nakatayo, pumunta doon sa gitna, mga kapatid, doon sa gitna. Sige dyan, hallelujah. Lahat ng nakatayo, pumunta sa gitna. O salamat. Meron pa na akong kasama, mga kapatid. Meron pa na akong kasama na mananatili sa kaharian ng Panginoon. Hallelujah. Oh God, ilang. Ilang. Ang karakter ng mga sigurado. Hallelujah! No, may mamamabo! Hanap at umanaw! Ipagayakan mo, hallelujah! Habang pumapanaw na, at napailat na, at napailat na nakatader, hallelujah! Ang buwasayang nitiyanin ngay narabin mo, at kahit inang naman! Hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus, sabi mo, Lord, susunod ako sa kaharian. Mabubuhay ako sa kaharian. I love the kingdom of God. I will support the kingdom of God. I will love the kingdom of God. I will love the one who give me hope. Hallelujah! In the kingdom of God. Huwag kang tatayo pag hindi ka talaga sigurado. Huwag kang tatayo kung hindi ka sigurado. Hallelujah! Upurihin ka. Hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus. In the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of the Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon, naman si Sister Priscilla. Sabi ng Panginoon, babalik ako sa iyo. Hallelujah. Babalik ako, meron pang kagaya ng naramdaman ng Sister Priscilla. Hallelujah, gagawin ko ang lahat. Hallelujah. Ano man ang tingin nila sa akin sa church, ano man ang trato nila sa church, basta makabalik ako, Panginoon. Basta makabalik ako, Panginoon. Hallelujah. Basta manatili ako sa kaharian ng Panginoon. Kapatid, yan ang pinakamagandang magagawa mo at tulad mo sa sarili mo. Tanggapin mo ang turo ng Panginoon. Tanggapin mo mabuhay sa kaharian ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Sige, kausapin mo ang Panginoon. Kung totoong mahalaga sa iyong kaharian, ipangako mo, gagawin mo ang lahat, manatili ka lang sa kaharian ng Panginoon. Ipangako mo sa Diyos simula sa araw na ito, hindi ka kagaya ng iba, hallelujah, napabago-bago ang isip, hallelujah. Ipapangako mo sa Panginoon, Lord, hindi ko aksayahin ang magandang ginagawa mo sa buhay ko. Hindi ako gagaya sa mga taong binago mo at tinubos mo, Panginoon, na hindi pinapahalagahan ang mga bagay na ginagawa mo. Salamat sa pagbisita mo sa akin. Salamat sa paghanap mo sa akin. Salamat sa pagbibigay mo ng buhay sa akin. At salamat sa kaharian ng Diyos na inanda mo para sa akin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. All praise to the Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Purihin ka. Sambahin ka ngayon at magpakailan pa man. Magaytayaw ka ako. Magaytayaw ka. Jesu Cristo. Hallelujah. Purihin ka. Salamat sa kaharian. Wala nang karamdaman, wala nang kasalanan, wala nang problema, walang bisang sumpa, walang bisang kapangyarihan ng kaaway, wala nang kaguluhan, wala nang pag-iyak, hallelujah, wala nang nararamdamang hirap. Salamat sa kaharian. Salamat sa kaharian ng Diyos. Purihin ka. Purihin ka, Panginoong Jesus. Blessed be the name of the Lord Jesus. Glory to God.